So kini pasantop nga this will come o kining adlaw sa katapusan ng maabot as we look at into this prophecy para gyud ni sa atoa. Kay kita man gyud ni labi na nga kita ang mga tao sa time sa adlaw sa katapusan. We really do not know nga kung sa gyud matapos pero in our Bible prophecy niya na gyud ta sa adlaw sa katapusan. Nagpuyo ta sa adlaw sa katapusan but when or makaabot pa gyud ta sa pagbalik sa Ginoo iyahan na sa Ginoo. Basta we are very sure, certain kayo nga ang prophecy na gisulti sa Book of Daniel, sa Book of Revelation, and even some sa ito nga gisgutan last week, moabot yun ng tanan. O kunya kay moabot man yun ligono na itong atong pagtuok nga kung moabot ni dili yun ta mahitabo nga kana bang murag mauyog ang atong pagalagan si Ginoo. Yeah. Salamat kay Pastor Salarda. Mga kapaglaom, Pastor Salarda, atong tanawon, nganong gihatag man ni Pablo kining an examples, no? Ang katong kaagi sa Israel, no? Kung atong tanawon ang background, Pastor Salarda, mga kapaglaom, chapter 10 sa unang Korinto, it talks about, si Pablo ga-address sa problema about pride, idolatry, and moral compromise. Okay. So kalimutan na, atong tanawon mga kapaglaom, ha? Pride, unya, idolatry, and moral compromise, of which they are happening sa ato ang kadlawan ni Pagkaroon pa sa Salarda. So, muna nga, yung si Pablo, kini mang butang nga, sulat kini for your example or example. So, within the church sa Corinthians. So, ang believers, ani nga time, nag-atubang sila pa sa Salarda o kita na itong temptations similar to those encountered sa katawan sa Israel. So, ang nahitabuan katong dito sa wilderness, mauna nga, kalimutan naon, girecall ni Paul ang history sa Israel, unya, particular katong Exodus and the wilderness experience, wanderings. Ingon nga, pang sana, warning nato, pinalangga nga mga kapaglaom. So here, though, ang Israel naka-experience sa God's deliverance and provision, but, Pastor Salarda, mga kapaglaom, daghan kayo ang nahulog sa pagpakasala o dito nakatagamtam sa judgment. So, muli no, kining atong pagtuon o niya sa ato pong pagbasa sa Bible, atong nahibalaan nga, ang nahitabo sa unang nga panahon, ang ilahang kahimtang, mo repeat ba? Munang bitaw na gitawag na to nga history repeat itself. Pero in a different setting, pero imong malantaw nga, ang nahitabo sa moral decay sa unang nga panahon, sa murag ilahang moral standard nga ni ubos yun kayo sama sa Sodoma o Gomora, mao po na ang mahitabo in the coming of, before the coming of the Lord. Ang mga lalaki, nagtipo po ng mga lalaki, ang mga babae, nga doon sa mga babae. So, iyon na po ka wicked. Kung nilana ka wicked ang Sodoma Gomora, mao po na ang mahitabo sa alaw sa tapusan. And all the signs has been given sa ato nga Ginoo nga muni ang times of muni ang signs of the times nga ato nga makita. And of course, I think it is atong lesson gi-point po dinhi about the flood nga mga pangasawa, mga panukod og balay, kunya ang mga tao they just don't care. Bisag nakita na niya ang mga ilahanan sa gisulti ni Prophet Noah. Pero wala gyud sila magtagad. So, upon whom the end will come, para ni sa tanan, pero kadtong nagkapangandam, kadtong nahibalo sa unsa ang mga expected nga hitabo sa adlaw sa tapusan, aware kayo ta og wala tay kabalakan. Yeah, sa Pastor Salarda, salamat kayo. Pastor Salarda, mga kapaglaom, atong bantayanan tungod kay what was happening kanadto sa Israel, Pastor Salarda, ang mga panghitabo karon murag medyo kanang bitang nibalik mo marabag naa moral decay or moral compromise. Idolatry in the sense nga dili na katong mga rebulto nga mananap o sa diha. Pero ang idolatry, Pastor Salarda, is gidefine siya as kanang bitang anything nga makakuha sa tong time more than sa Ginoo, that is considered our idol.
Sa ato pa mga kapaglaom, magbantay ta kay, it could be our business, nga nawala ang ato ang panahon sa Ginoo, kay we focus more on our business versus Larda. Business could be our idol. Yes. No? So anything ang devotion na to na dito, that is considered idolatry. Unya, kining gitawag na to grumbling. Ang katong sa una Israel bagulbol man to. Sa ato pa mga kapaglaom, kung pwede lang unta, katong nga mga example, katong nga mga history, dapat mo to'y warning na to nga sila nangalaglag tungod kinay judgment. How bas mo nang ingon si Pablo nga basin baya nga kamong ganaw na nga liguna, no? Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. So mga kapaglaom, ato ang tunan kining leksyon ni sa manaha tungod kay nindot kayo. So aritang pasusalada sa kining gitawag the wrath of the Lamb sa Sunday. No? Na kaya take away ni Pastor Larda, so many wrath of the Lamb. Masuko ba di ay ng karniro Pastor Jaime? Lagi. Murag dili mo na manungay. Murag di mo na. O manungay gani siguro pon mura og dili na to na bation kay para man siya murag magdasmag na siya. So pero gisgutan di the wrath of the Lamb. And of course this refer to Jesus because the Lamb in the scripture the typology is Jesus. Yeah. Nga Cordero si Ginoo. Unya gisulti sa ato nga lesson nga a time will come that the Lord will bring judgment dinhi sa kalibutan. Yeah. And this will take place when Jesus will come and bring judgment to the people. The righteous will be brought up to heaven, and the wicked will be destroyed momentarily because we believe nga doon na pamantay 1,000 years, then after 1,000 years muna din na ang total destruction sa mga wicked. Now in Revelation chapter 6 verse 12 to 17 nato ning makita nga dunay usa ka silyo nga giablihan, and the one that could only open the seal kining sinilyuhan nga prophecy, kining sinilyuhan nga misteryo, only the Lamb of God, only Jesus can open that. And when Jesus opened that, ato dayon makita ang nahitabo dinhi sa last days nga dunay linog, ang mga bituo nga hulog, o I think other more signs of the times nga ato nga makita nga naghatag og kahulugan, naghatag nato og ilahanan nga we are living to the time of the end. During this time when Christ opened the scroll, pag open niya, muna na significant time nga ato ang gitanaw sa Bible prophecy nga nagsugod na ang adlaw sa tapusan. Yeah. And brethren, we look at it nga nagsugod na gyud ang adlaw sa tapusan. In fact, ang atong gitanaw nga it may be not very long from now nga mobalik si Jesus, and I'm even hope nga in my lifetime, in our lifetime, Pastor Jaime mobalik na unta ang Ginoo. Pero kung dili pa man, but it may not be that very long nga taas pa gyud kayo. Yeah, it is part of our lesson, Pastor Larda, kanang giumbitan na sa mga scoffers nga asa naman ang iyang gingon nga mobalik nga ilan naman lang katuig. Mga paglawa atong basahon ang kining Revelation 6:17 Pastor Larda tungod kay na din ang gwapo kayong punto nga atong i-drive out. Ingon din sa Revelation 6:17, for the great day of the wrath has come, and who can stand? Yes. Who can stand, ha? So meaning sa atong lesson Pastor Larda mga kapaglaom, kining mga lost o kining mga tao nga unsa ni siya na kaangkon aning judgment, wala sila nangutana nga kinsa man or kinsa man behind ani. Pero ilan nakita nga katong yun mga it refers Jesus Christ as the Lamb, unya ang kuan ani nga mga kapaglaom tungod kay wala na sila mahimo, they are caught in a hopeless position. Kanang term, who is able to stand. So mga kapaglaom, sa ato ang panahon pud karon, dili na ta makaingon bitaw nga Ginoo, wala man mi anik hebalo, no? Wala mi sulti ani, no? Naayan nagwali para sa Larda. Pero ang mga tao dili lang gid ganahan siguro mo to or mudawat sa mensahe. That is why nga kining lesson
dili lang ni lesson para sa ato nga mga brethren, kundi lesson po ni sa ato nga mga higala nga nagasunod sa atong programa, Yes. nga dili siguro pareho na to og pagtulunan, but you are a Bible-believing Christian or you believe in the Scripture, nga time now is open for salvation. Unya, ang gospel, giwalig yun siya sa tibong kalibutan, libre, na atay Hope Channel, na atay Taknas Pagtuon, na atay mga My Journey with God nga mga activities, then naapon tayo mga Bible studies sa ato nga mga members of church nga ilang mga higala ilang gisiran sa gospel, na atay mga public ipod nga gihimo diha. So God is at work nga iyag yung mensahe mo abot sa tanan nga mga katawhan. Yes. So pag-ingon nimo nga ang Ginoo mubalik siya og giingon sa verse 17 nga who shall be able to stand. Yeah. Wala gyud makastan ang mga maingon nato ang mga wicked dili gyud makastan niya ng panahon na tungod kay dili man sila maka-argue. Yeah. Dili sila makadibate sa Ginoo nga Ginoo wa man minimo pahibala. Because the Lord has really give all the warnings in all aspects na bisan na ato ganing mga cellphone ay mga Bible text na ay daghang kay mga programa. So God is using even this technology, pero kini pong technology ha pastor magkadaot po bantayanan po kayo kay daghan po kayong gisulod po diha. So so muna atong matanaw nga really God and Satan is really in a great controversy. Grabe gyud ang panagaway, pero kung kita karon nga nakadungog na sa pulong sa Ginoo, kinahanglan gyud ta magkuti. Magkuti gyud ta nga aron mahibala na tong pulong sa Ginoo, aron maandam ta kay example this time giwalihan ta nya gi-ignore gyud nimo. So later on in the judgment day, kung dili ta maluwas, dili gyud ta makaingon nga I am lack of the information. Yes. So, and you cannot stand in the day of judgment. Yeah. But those who accept Jesus as the Lord and Savior, God willing, by His grace, makabarog yun ta. Pastor kami, muna akong ginahuna nga kaluyan lang yun ta si Ginoo aron makasugat po ta si Ginoo. Kay sayang ba nga to ang pagwali niya. Dili po ta maapil sa pagbalik si Ginoo. Yeah. No, so, salamat kay Pastor Salarda. Mga kapaglaom, kini mga tawahana, they will be lost. Not because they lack information from Pastor Salarda, but they might be lost because of their refusal to believe and to obey. Paragod katong sa flood Pastor Salarda. Actually, dili man to gingon gyud nga na-surprise ang mga tao ato Pastor Salarda. Yes. Kay kuy mo tan-awon mga kapaglaom, mga televiewers, 420 years si Noah nagwali ha? 6 decades. Oh, siya ro og sana ma-surprise pa sila nga na ari mo sulod mo kay na mabot nga baha. Wa ano gusto mo to Pastor Salarda? Wa gusto nila dawat sa mensahe, no? Muna gitawag nato nga batingkulan gyud kay una. Kay ngano nga ligyod mo to. Pero Pastor Jaime, in fairness atong wala makasulod sa arka, makaingon pud ta nga kanang makaingon pud siguro sila nga imposible man gyud po kay na oy kay wa man gyud na hitabo sukad, di ba? Imposible po kay na oy nabaguy-ulan nga wa man may ka-experience sa ulan. Munang muingon sila nga si Noah giango-ango gyud na si Noah. Kay imposible gyud kay nang iya nga gisulti, pero before sa close sa ark ang Ginoo nagpadala gyud og kanang convincing evidence. Yes. Nga dili gyud ka makaduha-duha nga ang wali gyud ni Noe tinuod gyud, di ba? Kay laliman ka ng mukalita nagpanulod ng mga animal sila. Mananap. O ang mga katong gi-identify nato nga makaon tagpito. Katong gi-identify nato nga mahugaw tagurhara. Nya mga langgam more sa gihapon, di ba? At yung makita ba nga imong gitanawon nga dili ni siya ordinaryo nga pinomena. Fenomeno niya. Kuan ni siya kanang unusual siya nga unya kun imo unta tong i-relate itanaw nimo lang mensahe ni Noe. Sulod niya si Noe nanawag pa gyud nga pray. Dali na mo ri, sulod na mo ri. Di bang yun sila. So I think si Noe naa po dahil siya kanang kibolo po dahil siya motawag og altar call.
Nag-after call po dahil siya sa mga tao dito. Ni-appeal. Ni-appeal siya dito. Nga, sulod na mo kay abli pa ang kaluwasan. Kay masirado na ganini, dili na ni masirado kay ang angel man sa Ginoo ang gasirado sa pultahan. So, dili siguro bugat yun po siguro kayo ang sira. So, we really do not know. Pero, muna ang nahitabo. So, because of their kuan kanang pagpagahi sa ilahang nga hunahuna, and they are not convinced with all that God has really did everything to convince them. So at their own choice, wala sila makasulod sa arkas kaluwasan. Yeah. No, salamat kayo sa Salarda. Mga kapaglaom, mga igsoon, ato gibantayan ha. Tungod kay naay mga kining giterm sa 2 Pedro 3:3 o 4 pa sa Salarda, kining mga scoffers. Doon yung mga tao nga, kanang bitang nakabalo na sila, pero kanang bitang burkin to kay ba, kanang bitang mingon nga, dili siguro ubon sa Ginoong kalibutan, kay asa man ibutang ng ginuba. Ang ina bitaw sa Salarda. So kanang term din sa 2 Pedro 3, where is the promise? Kini mga tao bitaw according to their last and saying. Mingon man sila sa Salarda nga, sige naman nagiwali, bata pa man ko karon tigulang. Asa naman ang iyang promise nga mobalik siya. Mga kapaglaom, ayaw kita padalaan ni mga scoffers or mga tao nga musulti lang according sa ilahang kaugalingon bitaw nga mga panglanta or pangnuna kay basig unyag mga piltaan ni bitong the wrath of the Lamb Pastor Salarda. Tinaw na. Abi ninyo, ibutang lang na to ba? Ibutang na to, Pastor Kaimi, nga walay Ginoo. Ibutang lang na to nga walay Ginoo. Pero naay maayong gitudlo nga naay Ginoo. Marana ba? Pero ibutang tanga wala yung Ginoo gyud. Yeah. Pero ang gitulo aning usa ka tawo nga nagtuo nga naay Ginoo, magkinabuhi ka og matarong, magbinuotan ka sa imong pagkatao, wala kay bikil nga imong himuon. So bisan pa siguro og walay Ginoo, advantage gyapon siya nga kinabuhi. Kaya naman, matarong man ang iyang gikinabuhian. Kunya kinaamong gyud po'y Ginoo. So sa to pa advantage kayo kaya siya reward. Ya, ikaw gabinuang ka. Bisan pa og walay Ginoo, gabinuang ka, ang imuhang binuang mo balik sa imuha nga kadaot. So you see pareho ba nga po walay Ginoo pero kini siya nagtuo Ginoo wala ni siya. So ang imong tanawon dako kayo ga advantage ang mga tawo nga nagkinabuhi nga ligdong og matarong nga nagtuo nga naay Ginoo. Kaysa wala nga nagtuo og Ginoo. So dako gyud kayo og diferensya. Unya, we know from the scripture, di man gyud ta makaduduha nga makaingon gyud ta nga walay Ginoo kay naa man gyud kay bisag usaon gyud nimo pag-argyo. Everything naalis kalibutan in nature palang daan nagsulti na nga there is a great designer of this and nature cannot be just become as that nature kon walay what is that a divine being naghimo ni ana nga nagpreserve ni ana kay kun by random lang or by unsa lang nga lang ikalit lang ug butho lang that would be very impossible kay kun ingon na deform ang kalibutan kay dili man siya order, dili man siya wala man siya designer nga nagbutang in its place sa tanan nga butang in the orbit and in the tanan nga atong makita, there must be a God who designed everything. So we cannot really doubt on God that He is around at He is just a call away nga atong masangpit nga He is willing to be of help in every situations we have. Yeah. So salamat kayo sa Salarda mga kapaglaom. No, muna nga nindot kayo ang initiative naghatag sa to ang General Conference Pastor Salarda kanang we are called to be faithful. Nga no matter unsa man ay unsa naging sa mga tao nga asa naman ang gisaad niya nga mubalik unya kanang since from the beginning of creation ang murag ang mga butang Pastor Salarda murag bitaw walay nang hitabo. Dunay mga panghitabo pa mga kapaglaom nga for example naghimo ko sa mga butang sukwahay sa kabubuton sa Ginoo. Pero kung kay wala man hitabo nako, mura lang bitaw og okay siguro ni kay ang Ginoo okay ra ni kay nga naman wala man hitabo nako. Munang kuya pa sa Salarda kay nga naman ang una-una nato usahay ay mura di na gid mabalik siguro kay dugay naman ning wali. Now karon pa sa Salarda ang atong nakita na mga tao nga makadungog sa kamatuoran sa mensahe sa pulong sa Ginoo.
say for example area sa pagkaon baka or sa diha nga mga teachings. Yes. To ison gamay. No? Say for example, ang kanagingon diha nga ang kining pagkaon na ang baboy mahugaw ninyo, mingon na sila nga gihinloan naman na. So meaning doon mga tao nga kining tawag scoffers nga ang ilang gusto murag sila ang mudictate sa pulong sa Ginoo sa Bible, dili ang Bible mo mudiktar ngadto nila. Yes, mananok. Kasi maghimo man tag ato ang kaugalingon gud no. O niya di na ta mo tuo sa Bible, pero history tells us nga kadtong wala mituo sa Bible, mas problematic ang ilahang nga kinabuhi kaysa nagtuo ta. Kay everything ato nga makita gagisla sa Bible, from Genesis to Revelation, in terms sa Bible prophecy nga atong isgutan, wala na tuman dinha. Wala na tuman dinha nga nahitabo. Ang gikan sa Babylon, then sa Medo-Persia, then to the last kingdom, then even to last days events ato karon nga nahitabo. Everything, ug imo nang tanawon, it is long before gisulat sa scripture ug unsa ang manghitabo. So kung ikaw magbasa sa history, how can you doubt nga there is no God who has even foretold these things to happen? Just like the account of Noah. Di makaingon nga dili na tinuod kang Noah kay in all nga kinibitang mga different ethnic groups, doon na sila yung magkalanlain nga mga version about sa flood sa tibok ng kalibutan. Na sila yung mga version. So nagkasumpaki siguro ilang mga version, mga handed information siguro, but everything, in all of this, di agree nga there is a universal flood nga nahitabo. Nagkalahi lang sila og mga version. So that is one fact nga itong makita. Of course, kay mga handout information man, wala may written word sila. So, dili yun yung accurate. But the Bible, nag-preserve sa Ginoo nga maoy gasulti sa detail o dili ta malibog, we cannot doubt it anymore. So, salamat kayo, Pastor Lada, no? Una nga, ang kining kuya na to, Pastor Lada, mga kapaglaom is, kanang term ito nga delay. Ang pagkalangay sa Ginoo ba, nga usahay, himo og kaluya sa ato ang pagpangalagad pa sa salada, of which daghan na nato mga kaigsunan nga walas palagad tungod kay kanang bitong gingon bito sa pulong sa Ginoo pa sa salada nga ang iyang paglangay dili sama sa atong ginuhuna nga paglangay, because gusto niya nga ang matago sa makakabot sa paghinulsol. So ang iyang gugma mga kapaglaom mao gyud gihapon ang nagtukmod nganong wala pa siya mabalik kay nibalik ko rito gahapon pila na paghimaluwas pa sa salada, no? Muna nga mga paglaom, pasalamat sa Ginoo nga kanang naay delay but it is favorable sa ato atungod kay makita pa nato or makabot pa nato ang repentance. Aron dito makatagamtam aning wrath of the Lamb. Pasaslada. So kining pagkasultigon nga delay, actually kung ako nang sabdon Pastor kami, kanang wala gyud ingon nga gadili ang Ginoo. Kinamo gyud siya timetable gyud nga mobalik yun siya. Pero ato lang makita, ipasantop lang diha nga ang Ginoo, igir yun guys siya nga ang mga tao maluwas yun tanan. Muna akong makita nga punto diha ba nga. Og palihag atong pagbisita gud ni Jehovah o sa mga manulunda dito sa Sodoma o Gomora. nakig istorya si Abraham kang ni Jehovah o sa angel dito nga Ginoo kung nalay 50 kabuk, nalay 40 kabuk, nalay 30 kabuk, nalay 10 kabuk, o 5 bato taman ra. O, yung Ginoo, dili na ko na sunogon, dili na ko na laglagon. Pero eventually, ang itabo, tuloy yun ay kabuk. Giguyod pag yun, nga aron makagawas dito sa Sodoma o Gomora. So, in that nature, ato ba makita nga, ang taman unta himuon sa Ginoo nga iag yung idili pag yun unta ang destruction sa Sodoma o Gomora. Kaya gitanaw pag yun sa man daotan na gyud kay ni, pero nakita gyud nga daotan na gyud kayo kay bisan pa ang mga manulunda guyuro naman og mahimo pakighilawasan naman sa mga lalaki dito. So daghan siguro mga
mga mahuyang dito kay ngano man nga ila ang manulunda ila man yung gitripan no, di ba? Gi-offer na ang iyang anak nga mga kailag lalaki. Pero di maghanag babae. Kato man yung so mga mahuyang so clear gyud na sa Bible nga kinahanglan gyud nga ang ato yung pagsunod sa original gyud nga paghimo sa Ginoo sa babae o sa lalaki mo ginamoy ato nga subayon kay so ang katon hitabo ato sa Sodoma Gomora another example to nga at least kanang makapamalandong ta. Yes. Kanang term nga sodomy so salada grabe gyud karon doon na ni mga term nga gigamit nila dili na kuno na kanang kuan sana kanang imyo no dili na mutual sana yeah. Ang ilang term is situationship. Iya po na, no? Pwede man na lalaki mag-sitwasyon. Magkabaglaom. Pero wala term mag-gumure. Sodomy ra yan. Yeah, pero imong tanaw, no? Kanang moingon mata sa naanabili ng Sodoma o Gomora po na hitabo sa tuwa. Yes, very clear. Bisa mato ka sa mga dagko nga mga syudad. Imo nang makita gyud nga mato ka usay sa mga clubs bitaw nga ngilnging kayo. Even dito sa Thailand, Pastor, kanang ilang gitawag dito nga sa Pattaya bitaw nga naay streets dito nga gatbang ng mga atbang na ditong mga bar nga moagi ka dito manguyod gyud na nimong mga gwapa kayo nga mga babae dito. So og imo nang tanawon dili ta makaingon nga ang Sodoma o Gomora it's not happening in our time. It is happening in our time. Yes. And the moral degradation sa tao nga mo labihan pag yung kadautan, mo palabi pag yun na, mo down pag yun ang morality sa tao. And these are just signs nga time is about to close, nga mo balay ka itong Ginoo, kay baso niya og wala na retso sinoon mabilin. Ang kuya mangudha, mga kapaglao, Pastor Larda, kanang term nga amalgamation. Kana bitong relationship or a sex between human and animals. Abis karon para sa Larda mga kapaglaom na ay gihimo na nga mga robot nga mura bitaw ang tao adto na po sa robot mahigugmay noon. Muni grabe gud ang dula sa kaaway mga kapaglaom na magbantay gud ta tungod kay dunay wrath. Nawarita sa last portion sa Larda kay Noah's evangelism. Ato na isgutan pero at least ato lang gyapong tan-awon nga ang katupang Ebanghelyo ni Noah, nag-remind gapon to, no? Nga daghan gapon mga tao pa sa Salada nga unprepared. Tungod lagi na sa dili gyud gatuo o mudawat sa kamatuoran. Anya ilan nalimtan ba? Kung sa hitabo katong sa flood nga grabe gitong pagwali ni Noah. Grabe nang 120 sa Salada. Nya ang na-convert ang yarag yung pamilya. Muna itong tanahon mo sa Salada sa itong pagwali nga dili gid ng barometro nga sa kabulan baka ay naagi mga tao yun nga di gid gadawat. Actually kon ato daghang mga versions no nga ato ang mga imaginary nato nga pangnahon na ba nga pagsugod ni Noah og wali daghan nag-convert daghan nag-join niya nga naghimo sa arka niya pagka kudugayan na nangawala hangtod di bintol sinuwi na lang gyud og ang iyang panimalay. In that sense, atong makita ni siya nga sinuwi, in a very practical yun kayo nga sinuwi, murag maingon yun na to nga failure siya sa iyang evangelism, kaya wamang yun siya ina-convert. Katura mo yung iyang pamilya o ang mga masamong niya, murag yun to ang nangalawas. The rest, wala yun din taon, loo yun kayo. Pero ato lang tanawon sa usa ka positibo nga panglantaw nga ang iya pong mga in-laws ni Noe mo gyutoy maingon nato murag convert gyud niya kay di man to siguro believer gyud butang ta lang then ang iharag yung anak siguro mo sure ato pero na-attach man sila sa pamilya ni Noe so nakasulod sila sa napanalanginan sila so akong gitanaw di Pastor Jaime nga kana di ay evangelism, guwapo ng evangelism, kung ang imo pong membro sa panimalay mo mauna nimo. Okay, imong tanawon diri, ang mga pamilya man gyud nila, mura man gyud daw ang nasulod gyud. So, family to family evangelism, guwapo di ay kay ni Pastor Jaime nga approach. Kaya nga naman, attach man gyud sila nato.
di man sila bulag kay suod man. So ako nakita nga this is one approach sa evangelism nga very effective kung we go to with family and family in Los Bacahana nga masulod ma-intact diha. Pero in no way time sa iyang pagwali sayang lang gyud kayo kaya ang iyang mga kumpare wala gyud makasulod dito. Yeah. Pero dili gyud sila makamahay because sinuwi iyang gihimo ang everything iyang gihimo to call for an appeal to these people come before the ark is closed. So inguna na sad kay ang kaluwasan man gud Pastor Jaime, we know ang kaluwasan is a personal choice. Yes, yes. Conversion is a personal choice. Dili yung ka na ko mapugos bisan og igsuon pa ta, bisan og ginikanan pa nimo na siya, bisag unsa pa mo kahigala kayo, pero if this person will really refuse, wala gyud mahimo ang Ginoo na. Kay remember, ang conversion is not work of the person. It is the Holy Spirit na siya nga trabaho. Yeah, so no, mga kapaglaom, mga televiewers, ato nakita nga as a movement, kita karon ang movement pa sa Salarda. Yes. To warn the world of a coming judgment, no? Dili na baha, kalayo na pud pa sa Salarda, yeah. No? So karon ang dunay mga kanabitong konsepto sa tao or kinaiya nga mura bitaw i-set aside na ang kana nga mga panghitabo tungod kay mao lagi na ang Ginoo gugma, pero nalipay ta pa sa Salarda tungod kay ang ato ang movement karon or ang atong evangelistic outreach daghan ang mga katawhan karon nga nasayod mahitungod sa Ginoo ug mahitungod sa unsay mahitabo sa katapusan. Yes. No? So muna'y atong mission sa church as a Seventh-day Adventist Church, as a remnant church of God's people in these last days, atong hinunuman nga we have the mission. Ang atong mission is to preach the gospel to all the world. Mo gina in the third angel's context, no? Iwali gyud. Then ang atong nga pagwali, atong yung ipasabot nila ang atong nga pagtulunan, ang atong belief in God, nga ilan ang i-embrace, ilang dawato na sila kanang kinasing-kasing pagdawat nila. Dili kay usahay in our fashion or in our eagerness nga daghantang mabautismohan, usahay na ay mga dili kayo maayo nga mga approach nga nahitabo, pero that should not be that mga kaigsunan. Ang intention gyud nato, everyone who is going to embrace Jesus as the Lord and Savior, ilag yung nasabtan ang pagtulunan sa church. Even the practices of the church and also the responsibility kung mahimo na sila nga member sa church. Because you cannot just become a member of, example, no, in the Seventh-day Adventist Church, nga pagkahuman mo, you are just a nominal member. You will become a Seventh-day Adventist member of the church nga doon na kay responsibilidad nga moapil na ka sa mission sa church and the practice of the church imuupo na ang imong nga practice, and so you will unite with the remnant church throughout the world with one mission, the same belief and the same practices nga mga katawhan as a light to the world, as the chosen people of the world. Munay ato gyud nga mission. Then we have to preach the gospel while the time is still open, while the close of probation is still open. Yeah. Because when the close of probation comes, pag sirado na, muna nagiingon na yun sa Revelation nga ang matarong, magpadayon sa pagkamatarong, ang wicked, magpadayon sa pagka-wicked. Pero the time has not yet come. But it is in the near future, it will come. So, siguruho na ito mga kaigsunan, atong pag-alagad nga pag-abot sa close of provision, sure gyud da. Nya kamong uban nga mga higala na to nga you want to enjoy the blessed hope nga nabatnan sa mga Seventh-day Adventists, try to discover sa kamatuoran nga niya sa Seventh-day Adventists. It may be in your personal study or Bible study sa atong mga higala ninyo diha nga mga Adventist, mahatagan mo og kalinawan mahitungod sa plano sa kaluwasan. Yeah. Pero
Pastor Salarda, mga kapaglaom, wala tamong claim, makita rin maluwas. Oh, yes, sure. No? But we are bringing the truth. Ang ato alang kanong mga paglaom, kay doon naman yung pagsira sa kaluwasan, ang ato is, we need always to be ready, Pastor Salarda. Yes. Okay, we don't know when the time will come, unya, may we learn from the history sa katawan sa Ginoo, nga ilahang set aside ang warning, but they were caught off guard. Pastor Salarda, last parting words, Pastor Salarda? So makaigsunan, there is a time that a close of probation will come. When? We do not know. Pero doon ay tulog ka paagi masira ang kaluwasan. Una, kung mamatay ta, unyawatas paglagad, sira doon na ang kaluwasan. Then ang sunod niya na kanang nasira na nimong kaluwasan, when you really refuse, nga bisag walihan pa ka, imo na yung refuse, di mo dawat. So, muna ikaduha nga paagi nga dili ka makasulod sa ginharian sa langit kay refuse yun. Ang ikatulo, muna ning giingon sa Revelation, the righteous will become righteous, the wicked will become wicked. Pero wa ta kay balo og kanus ani maabot, but it will come. So kung buhi pa ta niining mao nga panahon na, sigurohon yun nato nga naa na ta diha sa pagalagad. Aron sigurado yun ta nga maluwas. Because the door is still open, just like in the time of Noah, nga si Noah nagwali, unya time will come, the door of salvation will be closed. So brethren, aron nga makaambita sa kaluwasan, accept Jesus as Lord, as your Lord and Savior. O katong naanas pagalagad, iminti na lang natong pagalagad nga matinodan hantong sa pagbalik sa Ginoo. Yeah. So sa Larda, mga kapaglaom mo na nga, sa ato ang kaikag or gugma nga ipahibalo ang kamaturan, gihimo ang My Journey with God Kids Edition. Yes. Ni ani karon, no? So magampot ang mga kapaglaom. Amahan nga langit no, nining kagabhion, nagpasalamat kami, nagdahig kanimo. Sa nindot kaayo, O Dios, nga pahinumdum gikan kanimo nga adunay umalabot nga paghukom. Imong hinloan kini nga kalibutan pinagi sa kalayo. Amahan nga langit nun, tuguti nga ang imong mga katawhan, ang imong gipanagtawag, aron sa pagmantala sa maing balita. Mahimo kami, O Dios, nga ma-involve sa pagmensahe niini ug hinaot nga daghan pang mga katawhan ang mudawat sa imong mga pulong, maandam yan ang dakong adlaw sa pagbalik ni Jesus. Yes, Lord. Panalangin niya, Amahan, ang kining programa, ang takna sa pagtunang different programs nining Hope Channel South Philippines studio. Nga unta, pinahagi ninyo, Diyos, daghan pang mga pulianan, mga kapaglaom, mga televiewers, ang mapanalanginan, pinagi sa imong pulong. Salamat sa pagtubag sa mga hangyo, ipasaylo sa mga kalapasan, gitugyan ang mga tanan, sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. Amen.